Magandang umaga sa lahat. Sa araw na ito ay babasahin natin ang mga bilang, ikalimang kabanata ng mga bilang, at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ang pamagat ngayon ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo ay makakasunod sa Panginoon. Madalas, upang makasunod tayo sa Panginoon ay kailangan nating isuko ang bawat nating mga plano. Totoong mayroon tayong mga sariling plano, ngunit sa pagsunod sa Panginoon o sa pangunguna ng Panginoon, kailangan nating idulog o kaya'y isuko ang bawat nating mga plano. At yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon. At dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay makakausad o makakasunod sa plano ng Diyos. Sabi sa unang verse, ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita, sinabi ni Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai, "Iutos mo sa buong Israel na ipagdiwang ang pista ng Paskwa sa takdang panahon." Sinabi ito sa unang buwan ng ikalawang taon. Kung mapapansin natin sa unang kabanata ng Numbers, ito ay nabanggit na ito'y nangyari sa ikalawang buwan ng ikalawang taon. Ngunit pagdating dito sa ikasyam na kabanata, sinasabi dito na ang pagdiriwang sa Pasko ay ibinigay sa unang buwan ng ikalawang taon. Nagpapakita lamang ito ng espesyal na mensahe ng Panginoon para sa bawat isa. Sa una at ikalawang kabanata, nabanggit doon ang tungkol sa pagkakampo o pag-aayos ng kampo ng mga Israelita. Sa ikatlo at ikaapat na kabanata ay nabanggit ang tungkol pa rin sa pagkakampo at maging ang dapat gawin ng mga Levita. Ang lahat ay kailangang may ayos muna. Saka nabanggit ang tungkol sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa bawat isa na makikita natin sa ikalima at ika-6 na kabanata. Nabanggit doon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na relasyon sa bawat mag-asawa. At kung ang lahat ng ito ay masunod, kahit sino ay maaaring maging tinawag ng Panginoon. Kahit sino ay maaaring maging Nazareo. Ang tamang pagkakasunod-sunod ay kailangan at napaka-importante. Sa ikapitong kabanata, makikita natin na ang mga leader ang dapat siyang manguna sa pagbibigay ng mga handog sa Panginoon. Dahil sila ang mga tao na nagbigay ng handog sa Panginoon, kung kaya naman sila rin ang tinawag na maging leader ng bawat tribo. Sa ikawalong kabanata, nabanggit doon kung paano ihahandog ang mga Levita sa Panginoon. Ang mga Levita ay naging kapalit ng mga unang anak sa bawat pamilya. Ngayon, tayo ay nasa ika-9 na kabanata. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay makakasunod sa ritmo o sa nais ng Panginoon. Ang unang talata ay mula verse 1 hanggang 14. Sa pagliligtas ng Panginoon, tayo ay makakausad.
Dito sinasabi ng Panginoon na mga Israelita ay kailangang magdiwang o ipagdiwang ang Paskwa. Ang unang Paskwa ay kanilang ginawa sa Ehipto. At sa gabing iyon, ay kung maaalala natin ay nilagay nila ang dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan. Saka sila umalis papuntang palayo sa Ehipto. At sa pagkakataong ito ay kailangan nilang ipagdiwang ang ikalawang Paskwa. Sabi sa verse 1, ang Panginoon ay nangusap kay Moses. Kung mababasa natin ang kabanatang ito, makikita natin na may mga ilan sa mga Israelita na hindi makakapagdiwang ng Paskwa dahil sila ay naging marumi. Sinabi nila na totoong sila'y marumi, ngunit hindi naman ito intensyon. Kung kaya naman tinanong nila si Moses kung bakit sila pinagbabawalang mag-alay ng handog kay Yahweh. Hindi agad sumagot si Moses, ngunit pinili niyang dumulog sa Panginoon. Pinili niyang lumapit sa Panginoon at sa kanya itanong ang problemang ito. Sabi sa verse 8, maghintay kayo kung ano ang sasabihin sa akin ni Yahweh tungkol sa inyo. Yun ang naging sagot ni Moses. Dito makikita natin kung gaano kahalaga ang magkaroon ng interaksyon sa Panginoon upang tayo'y tunay na makasunod sa Kanya. Dito makikita natin kung talagang nais natin na sumunod sa Panginoon. Maaaring tayo'y nakagawa ng isang bagay, ngunit napaka-importante pa rin ang magkaroon ng pagnanais, tunay na pagnanais na sumunod sa Kanya. Sabi sa verse 11, kung talagang nais nila, sabi sa verse 10, muna, ganito ang sabihin mo sa buong Israel, sino man sa mga kamag-anak ninyo na itinuturing na marumi dahil nakahawak ng bangkay o kababayan ninyong naglalakbay at nasa ibang bayan ay maaari pa ring magdiwang ng pisna ng Paskwa. Sinabi ng mga Israelita na nais nilang maghandog sa Panginoon, ngunit sila ay naging marumi dahil sa pagkakahawak sa bangkay. Kung
Kung mapapansin natin, ang kanilang katanungan ay tungkol lamang sa kanila. Ngunit ang sagot ng Panginoon ay hindi lamang para sa mga nagtanong, kundi maging din para sa mga henerasyon na susunod sa kanila. Ang sagot ng Panginoon ay pangmalawakan at pangkalahatan. Ang sabi ng Panginoon, kung talagang nais nila magdiwang ng pista ng Pasko, ay maaari nila itong ipagdiwang, ngunit sa susunod na lamang na buwan. Ang sagot ng Panginoon ay hindi lamang para sa henerasyong iyon, kundi maging din sa mga susunod pang henerasyon. At kung mapapansin natin, sabi sa verse 14, ang dayuhang nakikipamayan sa inyo ay maaring sumama sa pagdiriwang ng pista ng Pasko kung susundin niya ang mga tuntunin tungkol dito. Iisang tuntunin ng Pasko maging para sa mga Israelita o sa mga dayuhan. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang pagnanais at ang puso ng kanyang mga tao na nais magdiwang ng Pasko. O nais ipagdiwang ang selebrasyong ito na nais niyang sundin nila. Dito makikita natin kung gaano kalawak ang biyaya ng Panginoon. Ito ay dahil nais ng Panginoon na ipagdiwang ng mga Israelita ang Pasko sa bawat henerasyon. Ito ay dahil nais niyang patuloy nilang maalala kung paano sila iniligtas ng Panginoon. At ang bagay na ito ay dapat na matandaan hindi lamang ng henerasyong iyon, kundi maging din ng mga susunod pang henerasyon. Sa panahon natin ngayon, kung mapapansin natin, ay ating ipagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus, at ang pagbabasa natin ng kabanatang ito ay tila nagtuturo sa atin sa kahalagahan ng pag-alala ng pagliligtas ng Panginoon. Ang pag-alala sa mga pagdiriwang na ito ay pag-alala din sa kabutihan at sa pagliligtas ng Panginoon para sa atin. Ang bawat pagdiriwang na sinasabi ng Panginoon na ating ipagdiwang at ating alalahanin ay laging nagtuturo sa ating pag-alala sa kabutihan ng Panginoon.
ikalawang talata mula verse 15 hanggang sa dulo ng kabanatang ito, mula 15 hanggang 23. Isuko ang bawat nais upang masunod ang Panginoon. Isuko ang bawat nais o sariling nais upang makasunod sa Panginoon at maging sa mga leader na kanyang pinagkaloob para sa atin. Sabi sa verse 9, nang maitayo na ang tabernakulo, ito ay natakpan ng ulap. Kung gabi nagliliwanag itong parang apoy. Sa verse 16, ganoon ang palaging nangyari, ang toldang tipanan ay natatakpan ng ulap kung araw at ang ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. Sa 17, tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, ang mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Kung saan ito tumigil, doon sila magkakampo. Kung mapapansin natin dito, ang mga Israelita ay magpapatuloy sa kanilang paglalakbay depende sa kung paano sila tutulungan ng nasabing ulap. Sa verse 17, tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, ng mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Kung saan ito tumigil, doon sila magkakampo. Kung mapapansin natin ay paulit-ulit itong nabanggit ng Panginoon. Sa verse 18, papatuloy sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ito ni Yahweh. Hindi sila lumalakad habang nasa ibabaw pa ng tabernakulo ang ulap. Kung mananatili ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo, ay mananatili din sila sa kampong iyon. Hindi sila lalakad kahit na magtagal pang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Kung minsan ay aabot ito ng ilang araw. Ngunit, marapat pa rin na kanilang hintayin ang hudyat ng ulap na ito. At paulit-ulit itong nabanggit ng Panginoon. Sa verse 19, hindi sila lumalakad kahit na magtagal pang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. At kailangan nilang hintayin ang hudyat ni Yahweh. Kung hindi gagalaw ang ulap, ay hindi rin sila gagalaw. Kung gagalaw ang ulap, doon sila gagalaw din. Gayon ang pagsunod sa Panginoon. Sa pagkakampo man o sa paglalakbay, ang pagsunod sa Panginoon ay napakakailangan. Sa panahon ngayon, kung gusto nating maglipat ng trabaho o magkaroon ng bagong trabaho, kailangan natin ang hudyat ng Panginoon. Kailangan natin ang pangunguna ng Panginoon. Mas maiging hintayin ang hudyat ng Panginoon bago tayo lumipat ng trabaho. Paniguradong ang pagpapala ay susunod. Ang Panginoon ang siyang dapat na manguna sa bawat isa.
nang ako'y magsisimula sa aking full-time ministry. Nabanggit sa akin ng aking leader o boss noon na sila'y magkakaroon ng strategic planning. Kaya sinabi ng boss na ito na ano kaya kung sa susunod na taon ka na lamang umalis. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin na kung ako'y aalis ng Desyembre ay magiging mas malaki ang biyayang kanyang ibibigay sa akin. Ang Diyos mismo ang nagsabi na mayroong espesyal na biyaya na naghihintay sa akin kung ako'y aalis sa trabaho ngayon. Kung ako'y aalis sa trabaho ngayon sa buwan na kanyang nasabi. Noong panahon na yon ay lagi kong tinatanong kung bakit kung anong espesyal na biyaya ang aking matatanggap sa buwan na iyon. At doon ko napagtanto na sa panahong iyon ay doon ko rin makikilala si Pastor Joshua. Kung kaya naman aking napagtanto na napakahalaga talaga ang sumunod sa ritmo o sa pangunguna ng Panginoon. Yun lamang. Si Pastor Deborah ay nakatanggap din ng parehong mensahe na siya'y magiging full-time minister sa Hong Kong. Siya'y tinawag ng Panginoon na magsilbi sa Hong Kong. At nang napagdesisyonan ni Pastor Joshua na magkaroon ng fivefold ministry, kanyang naalala si Pastor Deborah. At doon nga sila nagkita at nagkakilala sa Taipei. Ang ikalawang pagkakataon na si Pastor Deborah ay nakarating sa Hong Kong ay nangyari na lamang matapos ang isang taon. Kung mapapansin natin, kinailangan niyang maghintay ng isa pang taon sa Taiwan. Ngunit ang dulo nito ay siya pa rin ay nakapunta sa Hong Kong. Ito ang pangunguna ng Panginoon. Ito ang ritmo ng Panginoon. Totoong marami tayong pwedeng gawin. Ngunit kung kalooban talaga natin o nais talaga natin na isuko ang bawat nating mga nais o sariling nais, binigyan naman tayo ng Panginoon ng kalayaan na magdesisyon. Binibigyan niya tayo ng kagaanan ng loob o kaya biyaya na magkaroon ng sariling desisyon. Ngunit napakahalaga pa rin na piliin nating sundin kung ano ang nais ng Panginoon. Piliin nating sundin kung ano man ang pangunguna ng Panginoon. Ang pagsunod sa pangunguna ng Panginoon ay napaka-importante. Mayroong espesyal na biyaya na naghihintay sa atin kung tayo'y susunod sa kalooban ng Panginoon.
Sabi sa verse 20, ganun pa rin. Kung minsan ang ulap ay ilang araw na nasa ibabaw ng tabernakulo, at ayon sa kalooban ni Yahweh, sila ay nanatili sa kampo, at ayon din sa kalooban ni Yahweh, sila ay magpapatuloy sa paglalakbay. Nabanggit din ito sa verse 18. Sa verse 22 ay nabanggit din ito. Kahit tumagal pa ito ng 2 araw, 1 buwan, o kaya't mahigit pa, o kaya 1 taon, hindi sila lumalakad. Magpapatuloy lamang sila kung pumaitaas na ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Sila ay gagalaw lamang ayon sa ritmo ng Panginoon. Nabanggit dito ang detalye ng tamang pagsunod sa Panginoon. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng espesyal na mensahe. Sa verse 23, nagpapatuloy nga sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ibinibigay ni Yahweh. Makikita natin sa konklusyon dito, lalo na sa verse 23, na kung talagang nais natin ang sumunod sa Panginoon, marapat din na susundin natin ang mga otoridad o kaya'y leader na kanyang iniatas para sa atin. Kung kaya naman ang pamagat natin sa 2 talata ay isuko ang bawat sariling nais at sundin ang nais ng Panginoon, maging rin ang mga leader na kanyang itinalaga para sa atin. Napakahalaga na ating sundin ang mga otoridad o leader na kanyang itinalaga kung talagang nais natin na sumunod sa Panginoon. Kaya nga kung mapapansin natin, isa sa mga core values natin ay, sa English ay submission before revelation. Bakit natin kailangang sumunod sa ating mga leader? Ito ay dahil ang Panginoon ay nangungusap din sa ating mga leader. Itunuturo ito ng Panginoon sa atin, kung kaya naman mahalaga ding sundin natin ito. Ngunit syempre mahalaga ding tandaan na kung mga leader na ito ay lumayo na sa Panginoon, tayo ay dapat ding maingat na wag nang sumunod. Halimbawa ng mga sitwasyon na hindi na natin dapat sundin ng ating mga leader ay kung sila'y talagang malayo na sa Panginoon. Tulad ng isang boss na nagpupuri sa mga idolo o sa mga Diyos-Diyosan at sinabihan ka na sumunod, hindi na dapat natin ito gagawin. Kung ang kanilang inuutos ay malayo na sa kalooban ng Panginoon, hindi na dapat natin ito susundin. Babalik tayo sa halimbawa na nabanggit sa chapter na ito. Kung mapapansin natin, ang mga Israelita ay dumulog muna kay Moses kung anong dapat gagawin.
May mga pagkakataon na nais nating magdesisyon para sa ating mga sarili, ngunit napaka-importante pa rin na dumulog tayo sa Panginoon upang tayo'y tunay na makasunod sa Kanyang kalooban. Lahat tayo ay sumusunod sa Panginoon. Lahat ay nakakakita ng ulap ng Panginoon. Ngunit bakit natin ito sinusunod? Ito ay dahil sinabi ng Panginoon kay Moses na sundin ang ulap na ito. Dito makikita natin na ang pagsunod nga sa Panginoon ay pagsunod din sa sinasabi ng mga leader. Kailangan magkaroon tayo ng fleksibilidad upang tunay na makasunod sa nais ng Panginoon at maging na rin sa pangunguna ng ating mga leader. Ang pagsunod sa ating mga leader ay pagsunod din sa Panginoon. Sa pamamagitan nito ay mas makakatanggap pa tayo ng revelasyon mula sa Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon ay patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Yun lamang ang mensahe natin ngayong umaga, ating purihin ang Panginoon.
Panginoon, maraming salamat sa iyong pangunguna sa amin. Sa mababang aspeto ng aming buhay, Panginoon, ay naroon ka. Sa pagkakataong ito, ikay aming pinasasalamatan. Ating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan at kung paano niya tayo tinulungan sa bawat nating problema at paghihirap. Panginoon, maraming salamat dahil tinulungan mo ko, Panginoon, na makilala ka. Tinulungan mo ko, Panginoon, upang aking maalala at maranasan ang iyong biyaya. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan. May mga pagkakataon na ako'y iyong tinutulungan. May mga pagkakataon na hindi ko napapansin ang iyong kabutihan. Ngunit sa aking buhay, Panginoon, ako'y iyong tinutulungan at patuloy na inililigtas. Panginoon, pinupuri kita. Panginoon, totoo nga kami hindi banal. Ngunit sa pamamagitan ng iyong biyaya ay patuloy mo kaming binibiyayaan. Ating alalahanin ang pagliligtas ng Panginoon sa ating buhay at ibahagi din kung gaano natin kanais na dumulog sa Panginoon.
Panginoon, maraming salamat. Salamat sa iyong pagliligtas sa akin. Sa panahon ng problema at paghihirap, patuloy mo akong pinoprotektahan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig at pagliligtas. Nung unang pagkakataon ng ikay aking natanggap, tuwing umaga ay pinupuri kita. At ang karanasang iyon ay napakaganda. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagtanggap sa akin. Ngunit dumating ang panahon, Panginoon, na sa aking pagsunod sa iyo ay nabawasan ang pagkakataon na ikay aking makausap. Panginoon, naway itanim mo sa aking puso ang higit pang pagnanais na tumulog sa iyo at lumapit sa iyo, upang higit pang maranasan ang iyong presensya, upang patuloy kong maranasan ang iyong pag-ibig para sa akin. Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang bawat makasariling nais na mayroon ako. Tulungan mo ko, Panginoon, na ikay aking patuloy na masunod. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay napakabuti at walang anumang bagay o tao ang maaaring ikumpara sa iyo. Panginoon, ayaw kong malayo sa iyo. Ayaw kong malayo sa iyong kalooban. Panginoon, aminado ako na sa pagdating ng panahon na Panginoon ay naging malayo ako sa iyo. Ngunit Panginoon, patuloy mo kong tulungan at hinihiling ko din na ako'y tulungan ng iyong banal na espiritu upang higit pa akong makadulog sa iyo. Panginoong Yesus, maraming salamat sa
Sa aming buhay, Panginoon, ay aming nais na ikaw ay sundin. Sa maraming pagkakataon ay marami tayong sariling agenda. May mga pagkakataon na ginagamit natin ang sariling mga plano at sariling pagdesisyon. Kung kaya naman napakahirap sa atin ang sumunod sa Panginoon, na maging ang pagsunod sa ating mga leader ay napakahirap din. Ngunit tulad ng nabanggit sa ating binasa ngayong araw, ang mga Israelita ay sumusunod sa hudyat ng Panginoon sa pamamagitan ng ulap na kanyang itinalaga. Magandang magkaroon ng sariling plano, ngunit mas importante pa rin ang magkaroon ng tamang pagsunod sa ritmo o sa pangunguna ng Panginoon. Marapat lamang na ating isuko ang bawat nating mga agenda at sariling plano. Naway maunawaan natin na ang seguridad ay nasa Panginoon. Ang plano ng Panginoon para sa atin ay higit pang mas maganda kaysa sa mga planong mayroon tayo. Panginoon, iyong tanggalin ang bawat balakid sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Mga balakid, Panginoon, na naglalayo sa amin sa iyong plano. Panginoon, tulungan mo kaming isuko ang mga planong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy lamang na manampalataya sa iyo. Panginoon, ikaw ang siyang maghari sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang nagbibigay ng seguridad sa amin, Panginoon, at hindi ang mga planong ito na mayroon ako. Hindi ang mga agendang ito na mayroon ako. Ikaw lamang ang siyang makapagbibigay ng proteksyon at seguridad sa akin. Tulungan mo ko, Panginoon, na sumunod ng tama sa iyo. Tulungan mo ko, Panginoon, na sumunod sa daan na iyong tinuturo. Panginoon, aking pinapanalangin ang bawat kapatid, mga kapatid na may mga magulang na naging istrikto pagdating sa mga bagay na dapat na kanilang sundin. Panginoon, aking pinapanalangin na patuloy kang maghari sa buhay ng mga taong ito. Naway kanilang maunawaan na ikaw ang Diyos at hindi ang kanilang mga magulang o kaya mga guro. Naway kumilos ang banal na espiritu sa buhay ng mga kapatid kong ito. Naway matanggal sa kanilang puso ang mga alaala ng mga parusa. Patuloy mo silang balutan ng iyong pag-ibig. Ikaw, Panginoon, ang siyang aming tagapagligtas. Isinakripisyo mo ang iyong sariling anak.
Sinakripisyo mo ang iyong sariling anak upang kami maligtas. Nung una ay marapat lamang kami makatanggap ng kamatayan, ngunit sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoon, kami ay iyong naligtas. Panginoon, putulin mo ang mga kadenang ito. Maaring galing ito sa komunidad, galing sa tradisyon. Panginoon, tanggalin mo ang mga kadenang ito, tanggalin mo ang mga balakid na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na sumunod lamang sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang aming susundin at sasambahin. Panginoon, ang nais ko ay ang sumunod sa iyo. Panginoon, inaalay namin ang aming mga buhay sa iyo. Panginoon, aming sinusuko ang aming buhay sa iyo. Mga kapatid, ating ipanalangin ang ating simbahan, lalong-lalo na sa kasulukuyan nating pinagdadaanan bilang Iglesia ng Panginoon. Sa kabila ng mga pag-aatake na ating natatanggap, ay piliin nating ipanalangin ang lahat sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang totoo. Kung kaya naman, hindi na natin kailangan pang dumimensa pa. May mga kapatid tayong lumisan. Ngunit sa pagkakataong ito, ay patuloy tayong manalangin at patuloy na idulog ang problemang ito sa Panginoon. Ipanalangin din
ang ating mga pastor na pumunta sa Africa. At bago pa man siya pumunta sa Africa ay mayroon na siyang sakit. Kailangan niyang magbahagi ng salita, kailangan niyang makipag-usap sa mga tao roon kahit na siya ay may sakit. Naroon ang pag-aatake mula sa kaaway. Ngunit gamitin natin ang oras na ito upang ipanalangin ang ating mga pastor. Patuloy nating ipanalangin ang ating pastor. Panginoon, aming dinudulog sa iyo ang aming mga panalangin. Aming pinapanalangin ang aming mga pastor. Panginoon, patuloy mo kaming proteksyonan at gabayan. Panginoon, iyong proteksyonan ang iyong mga lingkod. Panginoon, patuloy mong linisin ang kanyang katawan at patuloy mong proteksyonan ang kanyang katawan. Panginoon, patuloy kang kumilos sa kanyang buhay. Anumang pag-atake, Panginoon, mula sa kaaway, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming idinudulog sa iyo. Lahat ng plano ng kaaway ay iyong tanggalin. Lahat ng nais ng kaaway ay iyong tanggalin. Panginoon, pinapanalangin din namin na iyong protektahan maging ang kanyang pagtulog, iyong pagprotektahan, Panginoon, maging ang mga panaginip na kanyang natatanggap. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay patuloy mo po silang protektahan. Panginoon, maraming salamat. Alam namin, Panginoon, na patuloy mo kami proproteksyonan at gagabayan. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami makapananalangin sa iyo. Panginoon, iyong iligtas ang iyong mga lingkod. Patuloy mong iligtas, Panginoon, ang iyong mga tao. Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ay aming kailangan. Ang aming simbahan ay nangangailangan sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinapasalamat. Hallelujah. 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 Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang bawat mga kapatid. Nais ng bawat isa na ikaw ay sundin. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong ulap. Kung nasaan ka, Panginoon, alam namin na naroon ang iyong biyaya, naroon ang milagro. Naway lahat kayo ay mapagpala at dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon.